Yo, magandang araw mga kap. Kamusta kayong lahat? Para sa video na to ay balikan natin yung mga naging clients natin itong mga nakaraan linggo. Kasi kung hindi nyo may tatanong mga kap ay 2 weeks tayong straight. Bali 2 weeks na everyday meron tayong clients. Nakakatuwang isipin na marami na nakaka-appreciate ngayon ng dreadlocks at ayun, mas lumalakas tayo. Marami yung titiwala sa atin, lalo na yung mga clients natin mostly ay galing sa recommendation. At isa pa sa pinakagusto ko sa mga nangyayari ngayon ay naisisingit ko yung paggala kasi kung makikita nyo naman sa mga nakaraang video ko ay lumalayo na rin tayo pagdating sa home service. At ang isa pa sa bago sa atin ay meron na tayo nakakatulong. Bali, yung dalawa kong pinsan ay nahikayat ko na rin mag-dreadlocks. Somehow nakakatulong sila, umuutay-utay na sila ng pagbubuo. Dati kasi ang mga to trio lang kami pagdating sa ML. Pero ngayon, dahil yung pasok naman nila ay 2 times a week lang, so may 5 days sila para tumulong sa akin. Kapag may schedule ako, sa akin sila sumasama. Extra income lang din, hindi naman ganun kataas yung TF nila. Ang mga kasama ko kasi si Dan at si Yuri ay mga estudyante pa at hindi rin naman ito yung linya nila. Pero yun, nakakatulong naman sila sa akin. Malaking tulong to lalo na pagdating ng December at lumalakas yung clients, dumadami. Ay may nakakatulong ako, bumibilis yung trabaho. Dati sabi ko sa sarili ko hindi na ako tatanggap ng 2 clients sa isang araw lalo na kung dreadlock session kasi syempre mahaba yung process, matagal tapos solo lang ako. Pero ngayon syempre 'di ba 3 na nga kami feeling ko naman kaya na naman natin at yun naman sakali lang naman na lumakas pa sa December. Kasi ngayon November pa lang, first 2 weeks halos nag-everyday na kami. Sa akin bilang solo artist malakas na yun, yung 2 weeks ka merong client tapos everyday kasi hindi naman palaging ganun at hindi rin naman tayo katulad ng ibang veterano na may araw na 3 hanggang 4 yung kliyente na kaya nilang i-accommodate. Tayo simple lang, masaya na ako sa isang beses o isang client lang sa isang araw, pero yun, malakas na nga siya para sa akin. At magiging mahaba nga pala tong video na to kaya umpisahan na natin sa unang client natin. Para sa unang client natin sa video na to, ito ay naganap last November 2 at ang gawa natin dito ay upgraded top head repair with treatment. Itong si client ay mula lang siya dito sa may Bugtong, Lipa City at siya ay naging kliyente na rin natin from last year tapos this year bumalik siya sa atin para magpaayos. So mabilis ang session, ito na yung resulta. So, next client naman natin sa video na to, naganap naman to last November 3. Para sa second client natin, ang client natin ay si Sir Guts at siya ay nagmula pa sa Malagonlong, Lipa City. Bali, itong si client nga pala ay recommended lang sa atin ng client natin na si Sir Steve. Ayan, siguro ito ay pang 3 ng client na nirecommend niya sa akin. So, yun, dahil nga 2 ng kliyente yung nabibigay niya sa akin, binigyan ko siya ng 2 free oil. Yun na yung pambawi ko sa kanya. Ilang sandali pa ito, na-install na natin lahat ng extensions ng client. Bali, 2-tone nga pala ito yung pinagawa niya sa atin. At ito na yung resulta ng gawa natin sa second client natin ngayon sa video na to. So, next client naman, November 4. At ito ay third client natin sa video na to. Today naman, tayo ay home service sa Chaong, Quezon. Ang kliyente natin ay si Sir Juan. At yun, nag-inquire siya sa atin sa Facebook. Pero una niya tayong nakita sa TikTok. Para sa session na to, ang kasama natin ay si Pinsan Yuri at ang gawa natin ay upgraded top head. Ilang sandali pa ito, tapos na tayo sa session natin. Kayo na lang humusga kung gaano kalinis at gaano kapulido yung gawa natin kay Sir. Ayun, maraming salamat kay Sir Juan kasi ako'y napili niyang artist. Kahit malayo ako sa kanya at may mga artist din naman around sa kanyang area, tayo napili niyang pagkatiwalaan. So, next client naman, November 5. At ang kliyente natin ay nagmula pa ng Batangas City. Today, ang client natin ay si Sir Mark Lloyd. At ang gagawin natin sa kanya ay Pop Smoke Inspired Braids. Bale, cornrows lang naman siya. Itong si Sir Mark nga pala ay regular client natin dito sa shop. Solid din yung suporta nito. Kahit malayo yung area niya sa akin, dumadayo siya para magpa-braid. So, syempre, bilang na-appreciate natin yung effort niya para dumayo sa atin, binibigyan natin siya ng malaking discount. Kaya yan, discounted talaga siya sa akin kada session. Okay, sa part na to tapos na tayo mag-braids. Lalagyan na lang natin ng icing, yung ibabaw ng cupcake niya. Then, after ng ilang sandali, after blow drying ng hair mousse, ito na yung resulta. Proud na proud nga pala ako sa sarili ko nung nagawa ko yan. Kaya yun, lagi ko siya sineshare sa mga groups para kumalat. Kasi bilang breeder, napapansin ko rin na nag-i-improve na rin naman yung breeding skills ko. Bibihira ako tumanggap ng braid na client kasi hirap nga ako. Kasi sa dreadlocks ako namulat, wala naman akong foundation na braiding. Kumbaga, basics lang yung alam ko. Kaya bukas, November 17, nasa Imus Cavite ako para umattend ng braiding seminar.
So ito naman, November 5 pa rin to, pero i-consider na natin to na November 6 kasi second client ko siya noong November 5. So kung wari ito ay November 6, yung client natin ay nagmula pa ng Malbar, Batangas. Simple lang naman yung papagawa sa atin dito ni Madam. Ito ay full head basic cornrows. After ng cornrows, yan, lalagyan na natin siya ng hair mousse at i-blow dry lang natin yan na konti. Tapos makikita na natin yung resulta. After natin i-blow dry, ito na yung resulta ng cornrows natin. Bali, full head, basic cornrows lang yung gawa natin. Si client ay galing pa ng Malbar, Batangas. The next day, November 7, ito naman yung client natin. Tayo ay home service sa Bulbok, Lipa City. At kasama nga pala natin dyan si Dan at si Yuri. Ang gawa nga pala natin ngayon ay upgraded top head. Bali, ang kliyente natin ay si Sir Kim. Ito nga palang si Sir Kim ay schoolmate ko sa UB Lipa. Parehas din kami ng course pero yung kaklase ko ay yung pinsan niya. Meron nga pala siyang negosyo dito na itlog pugo. Kaya yan, habang nagsesesyon kami, yung dalawa kong partner ay nagbabalat ng pugo para kain lang kami ng kain. Yan nga pala si pinsan Yuri. Si Yuri kasi ay iglesia, bawal siya kumain ng dugo pero pwede siyang kumain ng pugo. Ilang sandali pa ay ito na yung resulta ng gawa natin kay Sir Kim. Bale, upgraded nga pala to, 8 inches, tapos nagpa-add pa siya ng green tips. Tatlo kaming gumawa niyan, si Dan at si Yuri, at check nyo naman yung resulta ng gawa natin kay Sir Kim kung gaano kapulido. Diretso naman tayo sa sunod na client, at ang sunod na client naman natin ay nagmula pa ng Lumbang, Lipa City. Ito ay naganap last November 8. Dito sa session na to ay sobrang bakbakan at puyatan to kasi dumating si client ng 6 PM tapos ang ipapagawa niya sa atin ay full head dreadlocks. At ang kliyente nga pala natin today ay si Sir Raymond. Siya ay kliyente na rin natin mga 2 years ago. Para sa session na to, katulong ko nga pala si Pinsan Dan at si Pinsan Yuri. Normal naman na matagal ang mga full head session pero mas nagtagal kami kasi medyo masakitin to si client. Even before pa naman kami nag-session kasi dati top head lang yung dreadlocks niya masakitin talaga siya. So ngayon binalaan ko na siya na kung magpo-full head tayo sir talagang masakit. Pero ayun, all goods naman na iraos naman natin at ito na nga yung resulta ng gawa natin kay client. Ang gawa natin ay full head dreadlocks. So next day naman, November 9, ay ang gawa naman natin ay upgraded top head. Ito naman ay home service sa Binyan, Laguna at kung mapapansin nyo medyo manipis na yung buhok ni client. So mahaba naman yung parte ng likod niya so dun tayo nagdagdag. Ito nga pala ay katrabaho rin ni Sir Raymond. Parehas din sila ng pangalan so magkatukayo talaga sila. Ang plano talaga namin ay sabay silang pupunta sa shop tapos after ng isa, isusunod ko na magawin yung isa. Pero buti na lang, itong si Sir ay pumayag na magpa-home service na lang kasi dahil full head nga si Sir Raymond 1, yung client 1 ay hindi ko kakayanin na magkasunod sila. Yung full head session kasi namin ni Sir Raymond, nag-start kami ng 6 PM, gabi na rin yun. Tapos natapos kami ng mga 3:30 to 4 ng umaga. Literal na pumikit lang ako tapos naligo na at bumiyahe na kami papunta ng Binyan, Laguna. At ilang sandali pa at ito na nga tapos na tayo mag-session dito sa Binyan, Laguna. Ito na nga pala yung resulta ng gawa natin kay Sir Raymond. Bale, 43 pieces nga pala yan at kayo na humusga kung gaano kaganda at kapulido yung gawa natin. Then, next day naman, November 10, ang client naman natin ay si Sir Elmer at ito nga pala yung itsura ng dreadlocks niya from May. Ang gawa naman natin dito ay basic top head repair lang naman. Ang plano ko talaga noon, Sunday kasi to ay magpapahinga na ako, rest day ko muna kasi parang hindi ko na natututukan si Aki. Wala na akong time para sa anak ko pero ito kasi si Sir Elmer ay special to sa akin. Kumbaga sa pares overload to si Sir Elmer kasi yun, active nga siya sa page, lagi siya naka-like, naka-share, lagi siya nagko-comment. Tapos, ito naman matagal na nagpapa-schedule sa akin. Nare-reschedule lang na nare-reschedule. Nagkakataon na ako yung milakad. Minsan siya naman yung hindi available. Kaya yun, nalalayo yung schedule. At sa wakas nga, ito, natapos na rin namin yung repair ni client. From May, wala siyang ayos. Hindi siya nare-repair o nare-retouch. Ngayon lang namin ulit nahawakan. Medyo mahaba na yung regrowth. Then, November 11, ay may service naman tayo sa Calamba, Laguna. Huwag na tayo magpahinga, hindi naman tayo tao Ito nga pala itsura ng buhok ni client at ang client nga pala natin ay si Sir Marlon. Tayo naman ay nirecommend ng isa nating client from Laguna. Tapos yun, naghahanap yata si Sir ng dreadlock artist. Tayo yung tinuro niya. Kaya maraming salamat nga pala kay Sir CJ sa pag-recommend sa atin. Maraming salamat po.
Sobrang solid din na client nito ni Sir Marlon. Marunong siya sumakay sa mga biro at napakabait din. Kaso nga lang, napakalayo ng location niya. Dulo na to ng Kalamba. Si Sir A nagmamanage ng isang quarry. Kaya ganyan yung location niya. Bale, yan yung barracks yata nila yan. Yung mga construction supplies tulad ng mga panambak, tapos ginagawang hollow blocks, gayon, yung mga lupa na yon sa kanila kinukuha. At ito nga palang si Sir ay hindi nag-down. Kumbaga ako nagda-doubt din sa sarili ko kung pupuntahan ko ba siya kasi ayaw niya mag-down. Pero si Sir CJ kasi ay ginagaranti niya na magpapagawa to si Sir, kontakin ko lang yung number. Ako kasi nagbaka sakali na lang ako na sige, go na, puntahan natin. Magpagawa o hindi, di wala tayong magagawa. Pero ayun, good thing ay ginrab ko yung opportunity at ito, tapos na natin yung upgraded top head ni Sir. Bale, by next month ay magpapadagdag pa daw yan. Ayan, kayo na humusga ng gawa natin kay Sir. Tapos November 12, ito ay Tuesday, tayo ay may home service naman sa Las Piñas. Aayusan natin si Sir Ed. Bale, si Sir Ed ay regular client natin dito sa shop at regularly talaga siya magpaayos ng dreadlocks. Initially, ang usapan nga namin every 2 weeks aayusin namin yung dreads niya. Pero syempre bilang artist, binibigay natin yung 100% natin sa kada session. Minimake sure natin na quality. So yung dreadlocks natin talagang tumatagal. Kaya from July ko kasi ginawa yung dreadlocks ni Sir. Once ko pa lang ito na-repair. Then yung second repair niya ay naganap this November nga. November 12. Sa session na to, ang kasama natin ay si Pinsan Yuri. At ito yung itsura ng buhok ni Sir Ed bago yung repair session. At ito naman yung after ng session natin. So, ayan, ito yung resulta. Kayo na humusga ng resulta na gawa natin kay Sir Ed. Kinabukasan naman, November 13, Wednesday, ang client naman natin dito ay si Sir Leo. Siya ay taga dito lang sa Lipa at ito yung tsura ng dreadlocks niya. Bale, nag-freeform na yung dreadlocks niya, may ilang pirasong buo-buo. Ang gagawin natin dito kay Sir Leo ay i-undreads natin siya. I-restore natin yung dreadlocks niya, papalitan natin ng extensions. At ayan, sa part na yan, siya yung pinapipili ko na extensions na gagamitin natin para sa kanya. So, first step na ginawa namin ni Yuri ay in-dreads namin yung mga freeform dreads ni Sir. Initially kasi, yung plano namin ay i-repair ko lang yung mga dreads niya. Tapos, yung mga part na pwede pang kabitan na extensions ay kakabitan na lang namin. Ang kaso kasi, yung mga freeform locks ni Sir ay natural dreads niya yon. Tapos, maiikli siguro, wala pa isang dangkal yung haba. Yung iba ay nasa singlaki lang ng hinliliit. Ang gumawa kasi ng dreadlocks nito ni Sir ay yung asawa lang daw niya, nirat-rat lang gamit ang crochet hook. Tapos, since grab driver to si Sir, lagi siya naka-helmet. Tapos yun, feeling niya yun yung dahilan kung ba't nagdikit-dikit. Nagsuggest na lang ako kay Sir na kung gusto niya, kalasin na lang natin yung mga freeform dreadlocks niya. Tapos, papalitan natin ng extensions lahat. Yung top head niya, kakabitan natin ng extensions. Pumayag naman siya. Sa part na yan, ginugupitan ko nga pala yung gilid ng buhok ni Sir. Bali, ako naman hindi barbero. Ako pwede rin naman mag-offer ng free haircut. Yun depende sa inyo kung magtitiwala kayo sa akin. Dahil paulit-ulit ko naman sinasabi sa client na hindi ako barbero, hindi pa ako marunong. Pero mayroon ako ditong hair clipper. Pwede natin linisan kung gusto nyo maging malinis yung buhok nyo or dreads nyo bago kayo umalis. Dito sa part na to, yan, na-install na natin lahat ng extensions ni client, na-treatment na rin natin at ito na yung naging resulta. Sa umpisa ng video na to, hindi masyado mahahalata yung natural dreads ni client, yung freeform locks niya, kaya hindi natin masyado makikita yung pinagbago. Mukha siya normal na buhok lang na mahaba, tapos kinabitan na extensions. Pero ito si client, alam niya yung pinagbago ng dreads niya. So, ayan, ganyan kaganda yung resulta ng dreads namin ni client. Kayo na lang humusga ng gawa natin kung gaano kalinis at gaano kapulido. After na session namin dito ni client, kinabukasan ay may home service naman tayo sa Batangas City. Bali, ito ay November 14 at kami on the way muna sa kakainan namin bago kami pumunta sa home service. Kung kayo ay nakasubaybay sa page, alam nyo naman kung gaano ako kahilig sa goto. At dito kami naggoto sa May Bulacnin, sa Menans Goto. Malapit lang to sa amin at dito nga pala ako nag-high school sa May Bulacnin. Tanda ko pa dati nakakabili ako dito ng worth 10 pesos na goto kahit sabaw lang at konting dugo. Yun, solve na ako kasi masarap talaga yung goto dito. Yan, check nyo na lang yung Menans Goto. Ilang sandali pa, mga 20 minutes lang, nandito na kami sa Batangas City. Yan, touchdown na at malapit na tayo pumunta sa area ni client. Client naman natin for today ay si Sir Jobel at ayan yung itsura ng buhok niya bago natin i-dreadlocks. So, bali, semi-full head yung gagawin natin dito kay Sir Jobel. At ito yung natural dreadlocks lang, hindi tayo mag-a-add ng any extensions. Katulong ko nga pala dito sa home service na to, si Dan at si Yuri. Ayan, bali, tatlo kami gumawa dito at napabilis naman yung trabaho kasi tatlo rin kaming rumarat-rat. Nung araw na to nga pala ay birthday din ni client mismo, kaya ito na yung pa-birthday niya sa sarili niya. Sabi ko nga kami yung kasama niya mag-celebrate.
Solid din na client to si sir, tama kwentuhan kami dyan, nasaksihan din niya kung paano kami magkulitan, magpipinsa, kung gaano kakulit din kasama yung si Dan at si Yuri. After ng ilang oras ay natapos na rin namin tong semi full head ni sir, inabot din to ng 40 plus pieces. Nag-start kami ng mga 8 AM tapos natapos din kami ng mga 7 PM yun. Ganun katagal inabot. Tatlo pa kaming artist yung gumawa nito, kasama ko si Dan at si Yuri. Kaya ayan, check nyo na lang yung resulta ng gawa natin dito kay Sir Jobel. Tayo nag-home service sa Batangas City. At kinabukasan, ang huling client natin para sa video na to ay si Sir JM. Ang session na ito ay naganap last November 15 at ang client natin ay nagmula ng Malagondong, Lipa City. Si Sir JM ay isang tattoo artist dito sa Lipa City. Balagbag din to gumawa. Check nyo na lang yung page niya, JM Tattoo Studio. Ito kasing si client ay naging kliyente natin a month ago. Kinabitan natin siya na upgraded top head, two-tone open tips. At dun nga, binlag ko yung session namin at nabanggit ko doon na itong si Sir JM ay old school dreadhead na rin to. Marami ng dreadlocks itong nasubukan. At dahil medyo modern day dreads na kasi yung kinabit ko sa kanya, kasi upgraded cord size yung kinabit ko sa kanya, medyo nakokontian siya kapag tinatali niya. And then nagchat to sa akin si Sir JM, balak niyang next month ay padamihin daw namin yung dreadlocks niya, bali dodoblehin namin yung quantity from 35 to 70 pieces. Tapos siya rin nag-decide na gusto niya yung may kulay, yung parang white, as in yung kay Zavia na dreadlocks, yun yung mismo yung tinuro niya sa akin. So yun yung ginawa namin, kinabitan natin siya ng synthetic extensions. At ito na nga yung naging resulta ng gawa natin kay Sir JM, bali 68 pieces tong inabot ng buhok niya. Ito ay magkahalo ng natural dreadlocks tsaka synthetic extensions. At yan, kayo na lang humusga. Siya na yung huling client natin para sa video na to. At dito ko na rin tinatapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Ito na yata yung pinakamahabang video na nagawa ko so far. At history rin to para sa akin bilang dreadlock artist, kasi for the first time in 2 weeks dire-diretso tayo, hindi tayo na zero. Meron tayong client everyday. Bali 14 clients to. Kaya maraming salamat sa mga naging kliyente natin itong mga nakaraang linggo at nakaraang buwan, kasi last September naka 15 clients ako, then last October naka 15 clients din. Siguro sa mga magdadaang araw, kung magkakaroon ako ng bakanteng oras, gagawin ko rin ng vlog, kasi yun din naman yung hilig ko gumawa rin ng mga video para i-upload. So dito na matatapos to. Sa mga interested clients dyan within Batangas, gumagawa po ako ng dreadlocks, afro curl, braids, and cornrows. Ang shop ko po ay located sa Pusi, Lipa City, Batangas, open for home service kahit saan. Meron tayong Facebook, YouTube, and TikTok, The Dreadlocks Factory.